Licensed engineer si Ray pero di matanggap-tanggap ang kanyang mga application sa trabaho. Di rin makapag-abroad bilang OFW tulad ng idolo niyang tiyuhin dahil nabiktima siya ng illegal recruiter. Nauwi sa pagiging gasoline boy si Ray. Pero ang trabaho pa lang ito ang magbibigay daan para mapakinabangan ni Ray ang tinapos na kurso. Ito rin ang naging instrumento para makamit niya ang pangarap sa larangan ng construction. Nung habang ako'y nasa gasolinahan, meron akong siguro nakatatlo, apat na buwan din ako dun eh. Pinasyalan ako ng isang kaibigan ko. Sabi niya, meron kang kailangan na surveyor. Kailangan ng instrument man, parang umahawak lang ng telescope. Sabi niya, kailangan ididestino kaya ka sa Ilocos. So, without hesitation, tinanguan ko yun. And then, minsan nagkasakit yung instrument man, ako yung ginawang assistant. Eh, siyempre, geodetic naman ako. Hindi pinag-aralan ko. Sabi niya, marunong ka naman pala, sige pag-aralan mo. In 1 year time, yung mga bossing ko na nandun, ako na yung boss nila. Dito na nag-umpisang makakuha ng malalaking proyekto bilang engineer si Ray. Kabilang na riyan ang Dalahican Fishing Port sa Lucena. Bagamat maganda ang takbo ng career bilang engineer, sumubok pa rin siya ng ibang mapagkakakitaan, ang contracting business. In the beginning, nag-start nga ako as a contractor. Yung napadaan lang ako doon sa Buendia, siyempre, wala naman tayo masyadong puhunan pa nun. So, kontrata, mga bintana, pinto. And then, nung nakakaipon na tayo ng konting puhunan, meron na tayong ability to get the whole project. So, nung kontrata na ako ng paisa-isa, padala-dalawa, ganyan. So, I was able to get a license of a AAA contractor. Sa edad na 27, naging milyonaryo na si Ray. Pero isang insidenteng muntik magpabagsak sa kanyang contracting business pa pala ang lalong mag-aangat sa nooy matagumpay ng inhinyero. I experienced an economic crisis in yung Asian crisis noong 1997. So, Walang contracts. Walang contracts. And then, marami kong mga kliyente, mga companies noon na nagsara. And therefore, they cannot pay me. And some already paid me in kind. Binibigyan nila ako ng mga titulo kahit hindi ko gusto. Without me realizing, yung mga titulo pala na yon, yung mga magbibigay sa akin ng pagsisimula na mag-develop. Tinatayuan ko ng mga 3 bahay, 9 na bahay, ganyan. Pinuhukay pa lang, nabibili na. Pinuntahan ko isa-isa yung mga supplier ng ganon, and they agreed to continue their deliveries in exchange dun sa bahay na aking itinatayo. At ang dating 9 na bahay, dumami hanggang 100 at dito na ipinanganak ang Grand Monaco Homes. Hango ang exterior designs ng kanilang bahay sa mga arkitektura sa bansang Monaco na minsang binisita ni Ray at nabighani siya sa mga disenyo. Sa ngayon ay nakapagpatayo na ng lagpas 1,000 residential units ang Grand Monaco Homes na matatagpuan sa key locations sa Kamaynilaan at sa mga kalapit na lalawigan. Meron kaming business development manager. So, siya yung nagkakandak ng project studies if the project is feasible for that location. We go into a mass production. So, yung economy of scale ba, no? So, nare-reduce mo yung construction cost. So, that way, naibebenta mo siya ng mas reasonable yung presyo. So, bumabawi na lang kami sa volume. Bukod sa subdivisions, pinasok na rin ni Ray ang pag-develop ng mga condominium units. Bumibili siya ng mga property na foreclosed ng bangko at nire-renovate ang mga ito para makatipid sa construction cost. Basically, we wanted to become the best developer in the mass housing subdivision.